Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 4 ng Enero 2024 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 7:04 ng umaga. Araw po ngayon ng Sabado at medyo maliwanag ang panahon. Nais ko lang po mag-vlog, mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa pagtanggal kay Sara Duterte sa member ng National Security Advisor. Ayan po. Ang title ko po ngayon ay Sara Duterte tanggal sa National Security Advisor. Ngayon ko lang nalaman na ang Vice President pala ay automatic ata na member ng National Security Advisor. Ang alam ko yung mga previous presidents at saka Senate President at saka kwan ata itong Speaker of the House. Para sa akin, mga kababayan, mga minamahal, ay tama lang na tinanggal si Sara. At saka si Duterte, yung ex-president, at saka si Gloria Macapagal Arroyo, kasama ata si Irap. Pero hindi ako masyado kay Irap kasi kuwan naman yan hindi naman natin talaga alam kung maka-China yan. Pero si Gloria Macapagal Arroyo at saka si Duterte ay talagang maka-China po yan. Maalala nyo po yung sa West Philippine Sea, kung tayo yung tayo ang may-ari dyan para mag-explore dyan sa West Philippine Sea. Yung EEC, economic zone yan pero ang ginawa ni GMA at doon nga nag-umpisa yung gulo dyan kasi nasurvey nila pinayagan ni GMA na mag-explore dyan o mag-survey sila, pero ang tawag nila ay seismic study. Hindi pa nga ginawang research study ata ang ginawa nila pero exploration po yun ng mga oil. Ganun po katindi ang panlilinlang. Pero yun, nung namapan nila kung saan ang mga langis siguro dyan ay ayaw na nilang bitiwan. Doon po nag-umpisa yan. Aywan ko kung ilan ang ibinayad kay GMA at lalo na itong sinundan ni Duterte. Grabe talaga. Talagang harap-harapan na pumapanig si Duterte sa China. Hanggang po ngayon. At pati itong anak, ito si Sara Duterte. Kaya ako ay pabor ako dyan na tanggalin na sila dyan. Pero hindi ko na po tatalakay maigi kasi ang tatalakayin ko ay yung mga Bible verse. Opo. At ang dami na pong tumatalakay ngayon yan. Yung pabor sila sa pagtanggal kay Sara Duterte as member of the National Security Advisor ng Presidente. Pero bago ko po ibigay yung Bible verse, at matatawa na lang po kayo dito sa mga Bible verse ko pero kabisado ko po ito. Opo. Huwag po kayong mag-alala dahil kayang-kaya ko po ipaliwanag ito. Matagal ko na po pinapaliwanag ito doon sa comment section ng Philippine Daily Inquirer dati. Doon ako
nagsusulat doon sa comment section lang po. At ang dami ko po nakakalaban doon. Opo. At totoong pangalan ko ang ginagamit ko doon. Hinintuan ko na lang kasi binubura na nung bandang huli, binubura nila Kaya huminto na ako. Hayaan nyo muna po na pasalamatan ko muna yung mga nakikinig sa atin o subscriber natin o nag-like o nag-share o nagko-comment. Ito po sila, batch number 2 po ito, si Pussycat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si Ibe Cumpio, si Joey Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat. Third, pangatlo, User NB, Parot Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Trabier, Andre Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili. Salamat po sa inyong lahat. Ber Orozco, Ernie Caliago, Christine Joranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, User JH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayit Hensyo, Dio Yanong, Bilya Lagueño, Mr. Yang Toy, Emilita Rowa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nocop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, El Berial, Rose Jack, Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tabladi, Sweet Potato, Kuku Guid, Orly Nunez, Estelia Rombano, Arian Mendoza, Nieves Olaveres, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Olivier Mabon ng La Paz, Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Ili Casley, Maria Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Coamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Prico Moob React, Concepcion Barsi, at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating suportahan. Ito po sila, Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bonyog Pagkakaisa. Kanina pala tinalakay ito ni yun nga, yung Bunyog Pagkakaisa Ang ganda ng talakay niya. Opo, ay hinintuan ko na lang kasi magbablog na ako. Pero pinanood ko po, malapit na sigurong matapos ngayon. Live po yun, live, At nag-donate na rin ako sa kanya ng $5. Opo. Kasi pag may nakikita ako na nagbablog po na maganda talagang binablog para sa bayan, ay nagbibigay po ako kahit na paisa-isa lang o paminsan-minsan lang. Ganun po ako Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Demjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Waldi Carbonel, at saka si Attorney Silo Magno. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan. Nung isang araw nga nag-donate din ako kay Engineer Tuto Kausing dahil maganda talaga yung talakay niya patungkol naman doon sa citizenship ni Erwin Tolpo. Opo. At yun nga ay hinihikayat ko kayo na makinig po sa kanila at marami kayong matututunan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating discussion po. Ang sinabi ko kanina ay bibigyan ko po ng mga Bible verse. At ito po ay makikita natin sa Matthew 12,
Pero maraming beses po ito na ganito ang pagkasulat. 3 gospel din ata na isulat ito verse 30, yang may kulay na may kulay na blue. Yan po. Pero sinama ko na yung 29 hanggang 31. Matthew 12 verse 29 hanggang 31. Or again, ang sabi po ni Jesus Christ dito, or again, how can anyone enter a strong man's house and steal his possessions unless he first ties up the strong man? Then he can plunder his house. Yan po ang sinasabi ni Jesus Christ, ay paano mong pagnanakawan nga naman yung strong man na yan, o mas malakas pa sa'yo. Kung hindi, ay tataliin mo muna ang kanyang mga kamay bago mo pasukan o bago mo siya i-plunder o nakawan. Yan po ang sinasabi ni Jesus Christ. He who is not with me is against me. And he who does not gathers with me scatters. Ayan po. Sa iba, scatters abroad. Ayan po, Ulitin ko lang po, kasi ito yung main verse ko. He who is not with me is against me, and he who does not gather with me scatters. Ayan po. Ngayon ay nakikita na po natin na si Sara Duterte po ay kumukontra na sa gobyerno o kay Bongbong Marcos, ay dapat talaga tanggalin na. Kasi mismong si Jesus Christ ang nagsalita he who is not with me is against me. Wala pong kwan dyan, wala po sigurong tututol dyan. Hindi ba? Kaya dapat tanggalin na. At nakadugtong pa dito, he who does not gather. Ang ibig sabihin, hindi tumutulong sa kanya na kung ano man yan ay scatters abroad o mawawala o magkakalat. Yan, scatters hindi ba? Therefore, I tell you, every sin and blasphemy will be forgiven men, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven. Ito pala yung niloloko nila si Jesus Christ Niloloko nila. Opo. Niloloko nila ay yung pagloko nila ay hindi kasi pwedeng yung labanan. Opo. Niluloko nila si Jesus Christ. Ang sabi nila po dito, kabisado ko po ito yung nauna dito, ikaw ay nagpapalayas ng demonyo sa pamamagitan ng demonyo. Yun po ang sabi nila kay Jesus Christ. You drive out demon because you are a demon possessed or because of the power of demon. Yun ang sinabi kay Jesus Christ. Ay ang sinabi naman niya, dito nga yung blasphemy kanya sa Holy Spirit. Hindi pala Holy Spirit. Pero ang kanya ayun nga, blasphemy against the Spirit, the Holy Spirit will not be forgiven. Ang ibig pong sabihin yan, alam nila na niluloko nila si Jesus Christ. Yun po ang blasphemy ng Holy Spirit. Alam mo na, ay tinatanong mo pa, hindi ba? Alam mo na, ay gusto mo pang patunayan, ay hindi naman gagawin ni Jesus Christ yun na susunod siya doon sa mga patutsada. Kasi nga ang Diyos po ay hindi po pwedeng isugo o ang Diyos po hindi pwedeng kantsawan. Ang tao po pwedeng kantsawan at gagawa ng kanyan kung ano-ano. Kasi nga nadidisib po ang tao Pero ang Diyos po, alam nila alam ng Diyos po
na kung niloloko siya o hindi. Ay, you cast out demon, ang sabi nila, because of the power of demon. Yun ang sinabi niya dito ng mga Parisiyo. Ay kaya ang sabi naman ni Jesus Christ, lahat ng kasalanan pwedeng i-forgive. Pero yung kasalanan na blasphemy against the Holy Spirit will not be forgiven, sabi niya. Even to this present age and sa langit, sabi niya yan, ano? Ayan po, kumukontra na po si Kwan eh. Hindi lang Kwan eh, hindi lang yung umiiwas si Sarah kung hindi kumukontra na po eh. Ang sabi niya nga may inutusan na siyang tao para pumatay, hindi ba? Papatayin, hindi ba ang presidente, ang first lady at saka ang itong speaker of the house. Ay grabe na po yan Bakit grabe? Ay capable po siya eh. He is willing, dahil sinabi niya, he is willing and he is able, hindi ba? May mga tauhan siya o may pera siya na pambayad At yung napakinggan ko kanina sa discussion ni Ballpoint, hindi po ako subscriber noon, pero parang ang China nagbabalak na pasabugin ang Iloprano ni Bongbong Marcos. Hindi ko na lang natapos kasi ay gabi na inaantok na ako kagabi Napanood ko po kagabi yun. Diniscuss ni Ballpoint na natatakot na rin sila Ballpoint. Dahil nga simple kung China na ang imimisil yan, ikuha yan Hindi ba? Para lang maging presidente si Sara Duterte at yung po nakakatakot dyan. Aywan lang natin kung may katotohanan yung source niya pero ganito rin yan, he who is not with me is against me. Ayan po, 2 Corinthians, ito po ang maganda, 2 Corinthians chapter 6, verse 14 hanggang 15, na ito po ay ginagamit po ng mga religious sect sa pag-aasawa. Pero hindi po sa lahat po ng bagay ito. At nakasulat po dito ay do not be, at ito po ay correct, kasi yung iba pinapalitan na po inaayos nila Pero ito po ang talagang nakasulat. Do not be unequally yoked with unbelievers. Ayan po ang nakasulat talaga na yung sa King James Version, do not be unequally yoked with unbelievers. Ngayon po ay tama po yan kasi ay Diyos po ang nagsulat yan ay tama po yan. Pero ang sabi ng iba, bakit dalawang negative, unequally at saka unbelievers pa? Ay talagang tama nga po yan Ang iba kasi ngayon, yung mga translation na mali na yun hindi, tatlo pala ito do not be, sabi niya unequally at saka unbelievers pa tatlo palang negative. Pero ngayon, ang sinusulat na nila ay do not be yoked. Ganun na lang ay mali po yun. Do not be yoked. Ay bakit Alam nyo ba yung yoke, yung makipamatok? Ito po ay description ito sa Middle Eastern country na kung saan yung dalawang baka ay humihila ng araro o ng kariton. Pero usually sa araro po ito, dalawang baka at pantay po ang hila niyan, pantay. Kasi pag hindi pantay, ay walang mangyayari. Iyon po, hindi pwedeng unequally. Opo. O kaya, ang ibig sabihin dito, hindi pwedeng hihila ng araro ang isang baka sa isang kalabaw. Hindi po pantay yan. Kailangan parehas na baka o
parehas ang tangkad o ang taas. Ganun po yan. O parehas kalaki. Hindi pwedeng kabayo at saka baka. Hindi pwede. Unequally po yun. Unequally yoke. Kasi mas mabilis maglakad ang kabayo eh. Yun po ang ibig sabihin yan. O para mas maintindihan natin, hindi pwedeng hihila ng araro ang isang kalabaw at saka isang daga. Hindi po pwede. Yun po ang ibig sabihin yan. Do not be unequally yoked with unbelievers. Ngayon ay unequally. Unequally means hindi pantay. Hindi pantay. Ay si Sarah naman kasi ang nilalakad niya China, hindi ba? O ay si Bumbong ang nilalakad ay West Philippines natin, hindi ba? Kaya nakipag-alyansa sa Mercano, hindi ba? O nakipag-alyansa siya at saka sa ibang bansa na handa naman tulungan tayo. Kasi apektado rin sila eh. Kung nasakop na po ng China yan, kung nasunod yung gusto ni Duterte na sa China na yan, o gawin na tayong probinsya ng China, ay hindi na sila makadaan dyan, ay paano po yung mga barko nila? Adi parati na lang ihaharas yan ng mga Chinese Coast Guard, hindi ba? O, ihaharas sila dyan. Kaya ayaw din nila. Ay, deterrent yan sa komersyo nila. Kahit na saan manggaling yan. O, sa Japan, o sa Australia, o sa Amerika. At yan pong Luzon na yan, yung Luzon, yung itaas ng Luzon pala, ay dyan pala nakalagay yung mga natin yung mga internet connection eh. Naandyan pala yung kable na nakabaon dyan. Dyan sa itaas ng Luzon. Papunta yan dyan kung saan-saang bansa. Dyan dumaan. Kaya, kuwan po yan, mahalaga po yan. Yan ang binabantayan pala. Nabasa ko nung isang araw sa dyaryo dito sa Amerika. Opo. Do not be unequally yoked with unbelievers. Ayan po. Pero, pwede kang makipamatok. Basta, pantay. Yun po ang ibig sabihin yan. At ganun din po yan sa pag-aasawa. Kasi ito sa pag-aasawa po ito Hindi pwede na sa mag-asawa ay isa lang isa lang ang magtataguyod para makagawa kayo ng bahay, hindi ba? Kailangan makagawa kayo ng pamilya. Dalawa kayo. Yun po ang ibig sabihin. O parehas kayo ng layunin. Kung gagawa ng bahay, o bibili ng kutsi, o ilan anak ang gagawin nyo, o ipapanganak nyo, ayun po, equally kayo na humihila o nagsasakripisyo. Yan po ang ibig sabihin yan. Ay si Sarah naman kasi, hindi ba? O ayaw ko nang i-discuss dito kasi dinidiscuss na po ng marami Hindi ba? Bakit siya uupa na para pumatay? Hindi ba? Eh di, hindi lang ang equally yan. Kung hindi ay talagang contrary po yan. At yung ang sinasabi ko, he is willing and he is able. Pero yung teacher po dito sa amin, dito sa Masinloc ata, yon si Mas, yung teacher na sinabi niya, nababayad siya ng 50 million ata, kung sino man ang, aywan ko, kung papatay ata kay Duterte noon, biro lang po yun, kasi hindi naman siya able paano siya makapag-produce ng 50 million kung ordinaryo lang siya na teacher? Hindi ba? Ay si Sarah po ay billion po ang mga budget niyan na nakukuha nila dati. Kaya pwede siyang bibili ng armas. Pwede siyang mag-train ng tao. Babayad siya ng mga tao. Hindi ba? Ganun po yan. Able po yan. Kaya yung threat ay talagang naandyan. For what partnership can righteousness have with wickedness? Yan po ang sinabi. Maka-China si Duterte, ay ito naman si Bongbong Marcos ay maka-Pilipino, hindi ba? Paano sila magsasama yan, hindi ba? Or what fellowship does light have with darkness? Ayan nga hindi ba? Yung mga gumagawa po ng kasalanan
ay parati nasa darkness po yan. Hindi ba? Katulad po ni Erwin Tulfo, hindi ba? Nung tinanong siya kung ilan ang citizenship niya o nag-American citizenship ba siya o ang sabi niya ay, sir, sabi niya, I am requesting for an executive session. Ayan po, because they love darkness instead of light. Because their works are evil. Ayan po Hindi ba? Kaya ang tinatanong dito, what fellowship does light have with darkness? Hindi nga natin alam kung saan nagtatagpo yan hindi ba? Yang light at saka darkness ay kuwan po yan. Mystery po yan. Saan ba nagkikita yan? Yang light at saka darkness, ang sabi nila ay sa madaling araw daw at saka sa dapit hapon. What harmony is there between Christ and Belial? Ito ay pangrelihiyon na ito. Or what does the believer have in common with an unbeliever? Ayan po hindi sila naniniwala sa demokrasya yan hindi sila naniniwala na ang Pilipinas ay kayang tumayo sa sariling paa. At ang gusto nila ay China. Ayan po ay paano magsasama yan na unbeliever yung isa, ayun namang isa ay believer. Hindi ko po kinakampihan dito si Marcos, pero nakikita ko po yung mga gawa. Yung gawa po ni Marcos ay tama yan. Ipalagyan niya ng mga kampamento dyan, ng mga US Armed Forces dyan, para maudlot yung mga balak ng mga Chinese dyan. Hindi ba? Kung naandyan na sila, ay simple, ay machichik sila ng Armed Forces ng Amerika. At yung iba, handa naman tumulong, hindi ba? Bakit hindi natin tanggapin? Hindi ba? At saka, nga pala, kaya pala minura Noon ko pa sinusulat ito. Kaya pala minura ni Duterte ang Amerika. At saka yung Papa. At saka yung mga European Union. Ay isinugo siguro siya ng China. Namurahin mo yan para mawala na yung kwan. Yung mga ano ba yun? Yung nagpa-practice ng kwan, yung idka, mawala na yung idka. Tandang-tanda ko yan si Duterte po nung nagpa-practice ng idka, this will be your last. Sabi niya tika muna ako, bakit ganito ito? Ayun, sinusugo siya ng China. This will be your last. Ay, bakit ganun? Ay presidente siya. Hindi ba? Ayun nga pala. Gusto niyang talagang ang China ang mamuno sa atin. Nakakatakot po yan Hindi ba? Matthew 6:24, no man can serve two masters. Ayan po. Pag pro-Pilipino ka, ay paano mong sasabihin na ayaw mong sa China? Hindi ba? Ngayon, kung pro-China ka, ay ano ba yung sinabi ko? Parang mali Okay. No man can serve two master. Ang sabi po ni Jesus Christ. Either he will hate the one and love the other. Ayan po Hindi ba? Kung mahal niya ang China, para sigurado po tayo kung gusto niya ang China, baka China siya. Ayaw niya ang Pilipino o ayaw niya ang Pilipinas. Hindi ba? At kahit na pabiro yung sinabi niya na ang gusto niya daw mangyari, in front pala yun, in front of tinignan ko po ang mga audience niya, mga kwan pala yun, yung mga bisita ng mga Chinese embassy. Kaya sinabi niya na ang gusto daw niya ay maging kwan na ang Pilipinas, sabi niya. Maging probinsya na ng China, palakpakan po. Pero tinignan ko yung may mga Pilipino doon, pero ang karamihan pala doon ay mga nagtatrabaho sa Chinese embassy. Ayan po double speak. Kaya hindi dapat mag-leader yang ganyan. Kasi nga, iba ang sinasabi Para lang si Erwin Tulfo yan. Hindi ba?
na ang sinasabi niya ngayon ay hindi naman kanya deliberate. Sabi niya aba, ay bakit hindi deliberate yan na 4 atang passport mo? Ay bakit hindi deliberate yan? Yung nag-army ka, ay nag-oath of allegiance ka. Deliberate po yan. Kasi hindi naman pirsahan yun Ayan po ang mga leader na hindi dapat nating gawing leader. Opo. Kasi nga, kung saan ang ganansya, hindi ba? Kung saan ang pira, doon sila. Ganun lang po yan. Si Erwin Tulfo ay siguro ay iniisip niya noon malaki ang mga benefits ng US citizen. Ayan nga, ay ngayon ay nagiging kwan siya, hindi ba? Popular siya ngayon, malaki ang kita niya sa congressman at baka maging senador siya. Ayun nga, yung gagawin pa siya ng DSWD. O yun, ni-renounce daw niya. Ay pero saan nga ang dokumento Hindi ba? Hindi po pwedeng sabihin na, ni-renounce ko na yan, sir. Hindi pwede, ipakita mo yung approval o kaya yung korte ay nako, niluluko lang mga tao. Ituloy ko lang po or else, ang sinabi po dito, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to one and despise the other. Ayan po, pero he will be devoted to one. Ayan po ang dapat he will be devoted to one and despise the other or desert the other. Aalisan niya yung isa, hindi ba? Ganun lang po yan you cannot serve God and mammon. Yung mammon kasi dito ay kwan yan, salapi, hindi ba? You cannot serve God and mammon. Pero applicable po ito kahit na yan nga ang topic natin ay pro-Pilipino o kaya ay pro-China. Applicable po yan. Kaya nga, yan po ang ginamit ko. Sige po at sana po sa ating pakikinig po ay may natutunan tayo at may nakukuha po tayong wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At mga kababayan, mga minamahal, ay isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.